Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Pinalitan ko muna yung kurtina kasi parang ilang months na yatang nandito yan. Kakahiya naman, nilalabhan naman regularly. It's just that, maiba, bumili ako ng ibang kurtina. Kulay gray nga lang din ulit. Sorry kung hindi tayo masyadong mukhang presentable ngayon kasi hindi ako nag-makeup. Mukha akong bagong gising tuloy. Actually, wala pa akong napipiling kwento. Saglit. I just want to share my creepy experience way back 2008. 8 years old pa lang ako nung kumuha ng katulong sina mama para may mag-alaga sa aming magkakapatid habang wala sila. Tinatawag namin siyang Manang. Si Manang ay galing sa probinsya ng Bacolod. Matanda na siya. Tingin ko siguro mga around 54 years old na siya nung time na yon. Mabait naman si Manang. Maalaga. Tsaka isa sa mga pinakagusto ko is yung kinakantahan niya kami bago matulog. May kanta siyang hinaham na gustong-gusto ko naririnig. Nakakatulog kami kagad na magkakapatid. Isang araw ng 2010, ubo siya ng ubo. Hindi naman namin siya nakikita naninigarilyo o anuman. Tsaka parang pansin namin pumapayat na siya. Kaya pina-check up na siya nila mama at pinauwi na lang muna sa kanila para doon magpagaling at para na rin sa kaligtasan naming magkakapatid. Tumatawag kami minsan sa kanya o sa anak niya para kamustahin ang kalagayan niya at sumasagot naman siya nang medyo umo-okay na siya dahil sa gamot. Tinatanong ko rin kung kailan siya babalik dahil na-miss ko ang lullaby at nahihirapan rin ako matulog dahil hindi ko naririnig yun. Lalo na, nasanay rin kasi ako. Ilang araw na kaming tumatawag. Ilang araw na rin hindi sumasagot si Manang, pati ang anak niya. Isang gabi sa kwarto ko nila mama natutulog dahil nilalagnat ako. Natutulog na sila mama pero ako gising pa. Hindi kasi ako agad nakakatulog kasi hinahanap-hanap ko pa rin yung boses ni Manang. Pero makalipas ang ilang oras ng pagbumuni-muni, narinig ko ang lullaby niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang dahil masama ang pakiramdam ko at inaantok na rin ako. At the back of my mind, iniisip ko rin kung siya nga ba talaga yon. Kaya luminga-linga ako at hinanap kung saan galing ang tunog. Sinilip ko pa sina mama kung siya ba ang nag-hum pero natutulog na siya. Tunog talaga ni Manang yung naririnig ko. Boses niya. Naalala ko nun, halos makaidlip na ako nun. Nakapikit na ang aking mga mata nang biglang bumukas ang pintuan namin. Pagkadilot ko, nakita ko si Manang. Nakapasok lang yung ulo niya habang humuhuni. Sobrang saya ko nun dahil nakabalik na siya. Kumaway pa nga ako sa kanya nun at tinuro yung bimpo ko sa noo para alam niya na nilalagnat ako. Unti-unti, nakatulog na ako dahil sa kanyang paghuni. Pagka-umaga, hinahanap ko kagad si Manang at tinanong ko kay mama. Sinagot niya ako. Nawala pa si Manang at hindi pa rin sumasagot sa tawag. Nagtataka ako at sinabi ko sa kanya na nakita ko si Manang kagabi. Pinaghele pa nga niya ako habang nakadungaw siya sa pinto at nakatingin lang sa akin. Nagtinginan sina mama at papa. Sinabi sa akin na baka nananaginip lang ako at baka dala na rin ng lagnat. Sigurado talaga akong si Manang yon. Alam ko talaga na siya yung nakita ko nung gabing yon. Naisipan nila mama na bisitahin si Manang sa probinsya nila. Nagtanong-tanong sila sa mga nadadaanan namin kung saan talaga yung eksaktong bahay nila. Meron namang mga nakapagturo. Pero pagkadating namin, wala nang tao sa bahay nila. Tinanong nila sa mga kapitbahay kung saan ang mga nakatira. At doon biglang binalita sa aking mga magulang na namatay na raw si Manang. Hindi raw siguro kami nabalitaan dahil binenta raw ng anak niya ang mga gamit nila kabilang na ang cellphone o telepono para sa gastos ng lamay at libing ni Manang. Lumipat na raw ng bahay yung babaeng anak at sumama sa kanyang asawa. Naaalala ko, iyak ako ng iyak noon. Grabe rin yung takot ko. Ilang gabi ko ring naririnig ang paghuni ni Manang.
Di ko alam kung sa isip ko lang ba yun o pagpaparamdam niya talaga sa akin yun. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakarinig. Nalaman na lang namin sa katulong din ng kapitbahay namin na ako pala ang paborito niya, kaya siguro ako lang ang nakakarinig ng paghele niya. Pinabendisyonan nila mama ang bahay at binisita namin si Manang sa puntod niya. Nagmakaawa sila na tigilan na niya ako. At doon na tumigil ang naririnig ko. Lumipat na rin kami sa Davao. 23 na ako ngayon at ayaw na ayaw kong nakakarinig ng hele. Na-trauma na ako. Paano na lang ako magpapatulog sa mga magiging anak ko pagdating ng panahon? At doon na po nagtatapos. Uy, grabe naman. Baka naman kasi loves ka lang talaga ni Manang. And siguro, may mga naging regrets din siya na even sa last moments niya, hindi kanya man lang nakita, ganun. Tsaka siguro, it's a way of showing her care and love for you. But I understand kung bakit ka natatakot. Alam niyo, sabi ko nga sa nanay ko Ma, medyo may pagka-dark humor to. One time, nagchichikahan kami ng nanay ko. Ewan ko ha, fun fact. Every time na meron kaming kamag-anak na pumanaw na magbe-birthday or death anniversary, usually, napapanaginipan sila ng mama at papa ko. Ganon. Kunwari, yung lola ko, malapit na yung death anniversary niya. Mga same month, papakita sila sa panaginip. So, ito nga yung sabi ko sa nanay ko, Ma, sabi ko, pwedeng sa panaginip ka na lang magpakita sa akin. Huwag ka magpapakita sa akin na multo ka, no? Kapag kunwari, wala ka na, matanda ka na, ganun. By the way, kumukonte yung mga nagpo-post natin sa Bebang Dump. Mag-post kayo. I am encouraging everybody to post. But please follow the rules. May rules tayo doon. Kaya hindi rin natatanggap yung ibang mga kwento kasi wala kayong hashtag or wala kayong title. I-follow nyo lang yung rules. Tsaka sana ayusin nyo din yung punctuation kasi binabasa ko yun. Nahihirapan ako minsan magbasa kasi wala kayong punctuation. O siya, tapos na po yung ating chismis. I'll see you guys sa next upload. Goodbye.